guys, so Negosyanteng Tito here. Nagtayo ka ba ng bagong business? Shopee, Lazada, or any online store or pwede physical store na nagbebenta ng goods. So, itong video na ito makakatulong to sa inyo kung paano nyo sisimulan yung iyong books of account, okay? Sa last video, na-discuss natin kung ano yung pinagkaiba ng ating standard na books of account, which is yung general journal, general ledger, okay? Cash expenses or cash disbursements, at cash sales na books. So, 4 yan. Okay? If hindi niyo pa napanood yung introduction ko about that, so ililink ko na lang sa description yung previous video. So, now let's start your business. Pagpalagay natin, nagtayo ka ng isang gadget shop. ABC Gadget Shop. Nag-register ka sa City Hall ng January 15. Nag-register sa BIR the next day. Sabihin lang na natin na gano'ng kabilis yung process ha. Then, nag-invest ka ng 50,000 pesos. Okay. Ngayon, i-record natin itong mga transactions na to. Okay. So, dinivide ko siya dito. So, meron kang capital or equity na 50,000. Okay. Dahil po nag-register ka ng business, siningil ka ng BPLO ng 10,000, yung mga figures dito, ano lang to kumbaga for the purpose of adding numbers, okay? I mean, for the purpose of, adding figures, okay? Kasi mahirap na mag-compute kung imaginary lang yung mga diba? So, naglagay tayo ng actual figures para mas madali natin at mas madali kayo maka-relate dito. Okay. Ang BPLO, usually, para may dalawa siyang resibo. Sa case namin, usually dalawa yung resibo. Pero for this example, pagpapalagay natin na isa lang ang resibo. Madali naman mag-add ng resibo eh. So, i-explain ko rin naman sa inyo paano nyo gagawin yun. Then, another, pag nag-register ka, nag-abide ka ng community tax certificate. Okay, so let's say 100 lang to. Itong mga values na to, ulitin ko lang, hindi to fix. Hindi ito yung babayaran mo mismo pag nag-register ka. So, ngayon, itabi natin siya dito. Okay. So, meron kang capital or equity. May binayaran ka na 10,000 sa BPLO at 100 sa CTC. Ngayon, i-record natin siya. Una-una, i-record natin itong capital or equity. Okay. Ang number 1 lagi sa listahan mo, itong general journal mo. Okay. Ito yung number 1 na fill-upan mo. Okay. Ang general journal, ito yung parang chronological, di ba sabi? Chronological na mga pinaggagastos mo sa business mo or mga pumasok na pera sa business mo. Okay. Ngayon, lilisan natin. Ito pala mga books na to. Ito ay parang example lang to. Hindi to yung actual books namin. Just for the sake of this video, bumili ako ng mga books. Okay. I-guide ko rin kayo paano kayo makakalista. I mean, paano kayo makaka-shopping ng mga accounting books. Okay? At ano yung mga kailangan ninyo. So, dito sa general journal, okay? Usually, meron doon, first page is may tatak ni BIR. Okay? BIR, meron yan. So, pipirmahan nyo yun. Okay? So, ang gagamitin mo usually itong sumunod na page. Going back baka nalimutan nyo agad. General journal book to. Okay. Fill upan nyo to ng date, particulars, debit, and credit. Okay. So, date, lagay mo lang ng year sa tuktok. Then, going back, nag-register ka ng January 15. So, lahat to nangyari ng January 15. Okay. So, lagay natin, dahil may 2024 nandito, lalagay ko na lang dito, January 15. Okay? Capital, equity ang pinasok mo dito. So, alam ko naman na hindi lahat ng sa start ng business ay accountant or may alam sa accounting or magaling sa accounting, okay? Ako, para rin alam niyo, hindi naman ako accountant, pero nag-work ako sa mga finance
offices, okay? So medyo may idea naman ako dito. Ngayon, paano natin to ipapasok? Capital at equity. Okay. As a guide, paano mo malalaman kung saan siya ilalagay? Debit or credit? Okay? Ano yung uunahin mong ilista? Ganito lang ang pinaka guideline ko sa inyo. Kapag money coming out, debit ang expense, credit ang cash. Okay? Pero kapag money coming in, debit ang cash, credit ang expense. Gets? So dahil ang capital ay money coming in, okay? Not exactly expense ang ilalagay natin dito, pero kung saan siya napunta. Okay? Dahil money coming in siya, debit natin ay cash. So it means ang una nating ililista dito ay cash. January 15, cash. Okay? Dahil cash ang ginamit mo pang negosyo. Okay. Nagpasok ka ng 50,000. Lagyan natin 50,000. 50,000. Okay. Saan mo ginamit yung 50,000? Sa iyong capital. So, lalagay natin dito, ang capital ay classified as owner's equity. Yan. Then, dito na siya sa kabilang side ilalagay. Under credit. 50,000. Ay, ang isa palang reminder, dapat legible yung sulat nyo. I mean, naiintindihan. Pag chinek ng BIR na tax map kayo, dapat mababasa naman nila. Okay? Yun naman ang pinaka simple rule nila. Okay, dapat legible, nababasa. Ngayon, ano man na to? Na-record mo na to sa iyong general journal. Meron kang cash na 50K na pinasok mo under owner's equity. Ngayon, hindi ka pa tapos. Step 1 pa lang to. May step 2 at may step 3. Paano na ngayon yung step 2? General ledger. Okay. Ito na siya. Yung general ledger, dito mo na yan paghihiwalayin. Okay? Ano yung nasa debit, ano yung sa credit. Paghihiwalayin mo na yan. Ngayon, para mapadali. Okay. Itong mga nilagay mo dito, ito yung mga accounts. Kumbaga, ito yung isipin mo siya as basket or ito yung mga lalagyanan. Okay? Yung mga nilalagay mo dito, ito yung mga lalagyanan ng mga pinaggastusan mo. Kumbaga, kung marami kang wallet, ito yung wallet, cash wallet. Meron kang cash wallet. Meron kang owner's equity wallet at alam mo, iba pa. Mamaya, pag marami na tayong nalista dito, mas magigets yung concept na sinasabi kong wallet. Meron kayong wallet. Okay? Balik tayo. Paano mo i-account itong capital or equity na pinasok mo na 50,000? Nalagay mo na siya ngayon sa general journal. Okay, general journal. Ilista mo na ngayon sa general ledger. So, dito sa general ledger, malalaman mo na ito yung ledger. Nakalagay naman dito ledger. Tapos, nilagyan ko na lista na susulat na general ledger. So, malalaman mo na general ledger siya or ledger siya kapag letra yung mga nasa unahan. Okay. Yan. Ang kailangan mong fill upan is itong mga pages na to. Okay? Cash. Bakit cash? Kasi cash ang pinambabayad mo. Okay? So, meron kang cash account. Okay? Kapag medyo lumago na yung business mo, dadami na yung modes of payment mo. Baka hindi lang cash account ang meron ka. Baka meron ka iba't ibang klaseng payment method. Okay? Pero, as a small seller, nakaka-start mo pa lang, naisip mo lang to recently, then nag-start ka ng online store. Okay? Pero, syempre, requirement ng gobyerno natin na i-register mo siya. So, ito, kailangan mo mag-comply sa BIR requirements, which is updated books of account. Okay? So, ngayon,
i-record natin to ngayon. So, isipin mo na lang, itong nakalagay dito, it's iba sa ikang basket or page. Ang tawag talaga dito, cash account. Pero you can call it cash page. Dahil kailangan mong i-account to sa cash page. Kailangan mong maglagay ng 50,000 sa cash page. Which is makikita mo sa iyong GL. Cash page. Okay? Punta ka sa cash page. Punta ka sa cash page, ilista mo tong 50,000. Pero gagayan mo lang nitong detail na to. So, ang headers natin dito is date, particulars, debit. Ito yung debit column mo. Then sa kabilang side, same lang, date, particulars, pero credit column. Okay? So, ito naman yung mga money na lumabas. Pumasok, lumabas. Okay? Record natin. January. Dahil meron akong 24 na nalagay dito. In date na nalagay ko. January 15. Okay. Nalagyan natin dito. Capital. Saan mo siya lalagay ngayon? Ay, sorry. Paano ko nalaman na dapat dito sa left side? Kasi itong na-record natin dito sa general journal nasa left side. So, kung nasa left side siya, dito, left side mo siya lalagay dito. Ulitin natin ha. Cash page, left side, 50,000. Cash page, left side, okay, 50,000. Gets? Kung titingnan mo, cash, left side or debit, DR is shortcut ng debit. So, debit, which is nasa left side, dito tayo sa left side. Okay? Under cash account. Kasi cash page siya. So, cash page ka dito. Move on tayo. Owner's equity. Kailangan mo naman to ngayon i-record. Owner's equity. Dahil, naalala mo kanina, sabi ko, cash page. Ngayon, kailangan natin hanapin owner's equity page. Hindi ko pa pala nasusulat yung owner's equity page. Kasi, ayan, wala pa. Gagawa tayo ngayon. Owner's equity. Yan. So, ganun lang rin. Date, particulars, debit, credit. Tapos ulitin mo lang to. Date, particulars. Tasahan ko lang tong lapis. Okay. I-record natin ngayon owner's equity. So dito, dahil bagong lista ko to, saan ko siya lalagay? If dinalagyan natin si cash line. Okay? Itong cash line na to, nilalagay siya sa cash page, which is ito, cash page. Siyempre, si owner's equity line, lalagyan natin sa owner's equity page, which is ito na, owner's equity. Pero saan ko lalagay? Left or right? Mabalikan mo lang lagi sa general journal. Saan mo siya nilista? Left or right? Sa right, diba? So, in this case, lalagyan natin sa right, which is January 15. Sorry, lagay mo dito in 2024. Yan. Particulars, lagay mo capital. Then, 50,000. Yan. So, okay na. Na-count mo na yung dalawang bagay. Na-count mo na si cash na nasa left side. Na-count na si owner's equity sa right side. Dahil right side siya dito.
So, huwag kayo malito masyado ha. Cash page. Owner's equity page. Ganun mo siya nililista sa general ledger. Okay? So, okay na. Na-take into account mo na ito. Okay, nalista mo na siya. Ngayon, dahil pumasok siya na pera, kahit hindi siya sales, pero kailangan natin simulan ito eh. Cash sales. Okay. Usually, ang first page ay BIR. May BIR stamp. Okay? So, skip natin to para lang compliant tayo. At makita nyo paano ko isusulat. Okay? So, ganun lang ulit siya. Date. Particulars. Tapos, ganun lang rin pala, sorry. Dito, ang usually nilalagay ko dito is invoice number. Yan. Okay. Then, amount. Ito naman yung parang running balance. Pwede ka naman maganon. Balance. Pero, wag na muna natin ito lagyan. Hindi naman kailangan fill-upan. Kung tatluhan to, hindi kailangan lagi fill-upan. Okay. So, yan na muna. Invoice number, pati amount. Okay. Since ito ay cash, okay, lagi itong perang papasok. Okay. Hindi to palabas na ano. Dahil cash sales mo to eh. Nakabenta ka nga eh. So, may pumasok na pera. Dahil nagpasok ka ng pera, as your capital, dito pa rin natin siya i-record, okay? Tulad nga sa kanina, sa tatlong books natin siya i-record. Ito yung pangatlo. So, going back, ano mo lang to? Capital at equity, gayahin mo lang to. 2024, January 15. Gayahin mo lang dito, capital. Okay? Wala siyang invoice amount, pero meron na siyang amount, 50,000. Okay? Pwedeng ganyan lang. Hindi na kailangan lagay mo yung sentimo. Pag 00 pwede mo na lang i-dash. Okay. Understood na yun as wala siyang sentimo. Okay. Ayun na. So, na-account mo na. Ito wala tong left or right. Okay? Kasi lahat nga to perang papasok. Okay? Kasi meron ka namang book sa perang palabas. Cash expenses. Okay? Cash sales, perang papasok, perang palabas. Papasok, palabas. Ito rin. Dito naman, perang pumapasok pati lumalabas. Same as dito, perang pumapasok pati lumalabas. Okay? Huwag ka malilito. Okay na. Na-record na natin yung capital at equity. Ngayon, dito na tayo. So, okay na to. Tanggalin na natin to dito. BPLO. Paano natin to i-record? So, dito ulit. Step 1. Step 1 ha. Step 1 lagi sa general journal. Okay. January 15 pa rin nangyari yan. Okay. Pero ito naman ay perang palabas. Dahil perang palabas siya, if i-recall mo, ito ay yung puhunan mo, perang papasok. Dahil dito tayo ngayon sa perang palabas, babalik ta rin mo lang to. Okay? So ngayon, ang BPLO, okay, identified siya sa mga, kasi dito, naalala mo, accounts, page, diba? Kung pupuntahan mo tong GL natin, ito yung predefined natin na mga accounts. So meron tayong cash account, meron tayong miscellaneous, office supplies, okay, transportation, licensing, others, inventory, pati owner's equity. Okay? Itong mga to, nakikita mo, ito yung mga basket mo. Okay? Ito yung mga wallet mo.
Okay? Parang ganun. Ito yung mga page. Meron kang cash page, owner's equity page, di ba? Ngayon, kailangan natin maghanap ng ano bang page pwedeng i-identify si BPLO, business registration. Eh di syempre, dito sa licensing. Okay? Diyan natin siya ilalagay. Sa licensing. Pero, una nga, sabi ko, first step ay lagi sa general journal. Okay. So, una, lalagyan natin dito BPLO. Pero, para lang alam ko kung saan ko siya lalagay ko licensing. So, nauna ko siyang nilista bago yung cash. Ba? Dito, cash, then kung saan ginamit. Dito, baliktad. Saan ginamit, then cash. Gets? Dahil perang palabas. Kaya, baliktad siya. Ngayon, ganun rin. Susundin mo lang to. Left and right na debit credit. Okay? 10,000. Okay. Dito. 10,000. Okay. Then, ganito rin. 10,000 na nilalagay mo dito. Rest lang yan. Ngayon, baka nagtataka kayo, bakit ganito? Wala naman akong nilagay na capital, owner's equity. Pwede naman. Pwede mo lagay capital. Ang tatandaan nyo, itong books of account, para to sa inyo. Okay? Hindi to para kay BIR. Para to kay BIR essentially, kasi for compliance to. Pero, para to sa inyo, para malaman mo kung kumikita ba yung negosyo nyo. Okay? Kasi feel mo ang dami mo pumapasok na pera, dami mo benta, pero yun pala, dami mo rin expenses. Wala din yun. Okay? So, kailangan na monitor mo talaga yung lumalabas, pati pumapasok na pera. By doing so, nagagawa mo yung monitoring na yun. Okay? At the same time, nagko-comply ka pa sa government requirements. Lagi siyang 3-step process, ha? 3-step lagi. Ano na next step natin? Dahil nalagay mo na dito sa general journal, okay? General journal, general ledger na. Step number 2. Ganun ulit. Ang gagawin? Pupunta ka sa licensing account, which is licensing page. Punta ka lang dito sa GL, licensing page. Yun o, licensing page. Lilista mo siya ngayon. Okay? BPLO licensing. Ngayon, paano malalaman saan siya lalagay? Left or right? Tignan mo ulit dito. Saan ba siya nakalagay? Left or right? Hindi sa left. Okay? So, dito mo siya lalagay. Simulan mo lang. 2024 January 15. Then, ang lalagay mo dito, BPLO. Magkano? 10,000. Then, next line sa cash. Cash page. Okay? Ito na. Cash page. Saan mo lalagay? Left or right? Tignan mo lang ulit. Paano ba siya na-entry dito? Sa left or right? So, sa right. Sa credit. Ito dito mo siya ilalagay. Same date. January 15. Okay? Then, lagay mo dito BPLO. Para alam mo, saan mo ba ginamit? Kailan ka ba nabawasan ng pera? Dito. Okay? 10,000. Ganyan. So, second step pa lang to. Okay? So, na-record mo na siya sa cash page. Ngayon, ano ba siya? Perang lumabas, perang pumasok. Licensing. Nagbayad ka ng licensing. So, nagbayad, it means perang palabas. Dahil perang palabas, siya ay considered as cash expense.
cash disbursement. Okay? Disbursement yung usual na term na mababasa mo or makikita mo. So, siya ay cash expense. Ngayon, ilalagay mo siya dito sa cash expense na book. Ngayon, ano ba yung laman ng cash expense na book? Baka nagtataka kayo. So, ang nilalagay ko dito, so ganito pala, explain ko lang rin ulit, in case di nyo napanood yung last video ko. Ang cash expense na book, usually ito yung maraming columns. Bakit? Kasi maraming account na pwedeng paglagyan. Maraming basket, maraming wallet, kumbaga maraming allocation. Okay? Merong 8 column nito, merong 14. Ewan ko kung meron mas marami, pero ang usual na nabibili sa mga ating bookstores ay 8 at 14. Kailangan natin i-account ito as expense. Open mo tong cash expense book mo. Ililista natin siya ngayon as expense. Wala na tong left and right, okay? Kasi ito lahat ay gastos. So, lilista mo lang. January 15. Tapos, lagay mo dito ay BPLO. 10,000. Yan. 10,000 cash. Para lang alam mo na cash yung ginamit mo. Okay? Then, saan mo siya ginamit? Saan mo nilista kanina, if naalala mo? Saan mo siya nilista dito? Sa licensing, diba? Which is nilagyan naman natin dito. Kaya ako nilalagyan ng identifier dito para alam mo rin na madali siyang ma-recall. Okay? Pag dumami na kasi ito, baka malito na kayo. So ngayon, sa licensing siya ilalagay. Yan. 10,000. So yun na. Meron ka ng 10,000. 10,000 dito, 10,000 dito. Okay? Ba't nagtataka kayo? Ba't kami 10,000 pa dito? Para lang sa end of the page, matatali mo. Okay? Kung align ba to lahat, nalista mo ba lahat? Okay? Kumbaga, parang ano to eh, kumbaga, para sa inyo nga to eh. Diba? Ito yung usual. Okay? Pwede namang walang cash. Pwede kasi, sabihin natin, kung dumami ng accounts nyo, pwede kasing iba-iba na to. Okay? Pwede may cash, pwede may credit, or alam mo yun, iba-ibang accounts na. Pero to make it simple at syempre, bago pa lang naman yung negosyo, ito muna tayo. So, yan na, nalista na natin to. Ito na yung step 3, ito na yung final step. Ngayon, pwede na natin tong itabi. Recorded na si BPLO sa 3 nating books. Dito naman tayo, Community Tax Certificate. Pa-register ka, nag-abide ka rin ito. 100 pesos lang naman. Okay? Same day. So, ganun ulit. Ulitin lang natin. January 15. Okay? CTC. Licensing. Para lang alam mo na doon mo siya ililista. Then, cash. Ang pinambayad mo. 100 lang naman. 100 din lalagay mo dito. Ayan. Step 2, General Ledger. Punta ka sa cash mo. Ngayon, unahin na natin yung cash. Kasi andito yung first page eh. Ganun ulit. 15, CTC, 100. Baka magtaka kayo, bakit ko inuna yung cash? Nasa sa inyo naman yan, guys. Pwede nyo namang unahin tong licensing. Okay? Then, tsaka kayo magsulat dun sa cash. Okay? Pero, wala naman yan pinakaiba. Susulatan mo naman to parehas. Okay? Para sa akin, para lang makatipid ka sa effort ng ng mga page. Okay? Kasi, dito ka na eh. Pero yan. So, na-account na natin. Cash page. Okay? Nasa right. So, dito tayo sa right nagsulat ng 100. Licensing page. Yan. Sa licensing page, doon tayo sa right side, ay left side magsusulat. So, 100. Yan. 15. Gawin mo lang CTC. Okay na. Ay, may last step pa pala. Cash expense. Ganun pa rin. 15. CTC.
100. Okay. Licensing. Okay. So, nalista na natin sa tatlo. Baba. Mabilis lang naman siya. Medyo matagal yung explanation kasi iniisa-isa ko at pinapagets ko sa inyo kung paano yung thought process when you do this. Okay? Ito na yung last na government. Not actually last, pero ito na yung last na ginawa mo sa City Hall.